5 ghosts caught on tape. The Babysitter. It was just a normal night. Nanonood lang ang babysitter at ang mga pamangkin niya ng TV nang bigla na lang may kakaibang nangyari. SpongeBob night. SpongeBob's awesome. Liam, come here. Liam, right now. What has happened? Okay, I'm calling your mom. Just stay right here. Habang sinasamahan ni Audrey ang pamangkin niya, bigla na lang nag-sway ang rocking chair ng mag-isa. Hindi niya alam kung ano ang nagpagalaw dito. Sa takot nga niya, ay mabilis niyang kinuha ang pamangkin niya para umalis na sa sala. Makalipas ang ilang araw, nakalimutan na nila ang nangyari. Ngunit isang gabi, magkakasama muli silang tumambay sa sala. Ang hindi nila alam, mauulit pala ang strange activity sa bahay. Okay, hi everybody. I'm Audrey. I'm the babysitter who was in the first video that you saw about with the rocking chair. And I am so scared right now because we're going to show you a video of what happened this evening. I was babysitting again, just me and Liam and Braylon. Liam and I are just sitting on the couch watching a video. Braylon's on our phone. And then some crazy stuff starts happening. I'm just going to say the video is untouched, unedited. There's nothing going on. There's some weird noises. You're going to see that we didn't react to it. We didn't hear it. A disembodied voice can be heard that was picked up by the camera. Strangely, hindi nila narinig ang boses na to. Rumihistro lang to sa audio ng camera nila, pero hindi lang yun ang naganap. Matapos ng disembodied voice, may ilang mga gamit ang nahulog mula sa itaas ng hagdan. Hindi lang ito basta nahulog, parang ibinabato ang mga gamit sa kanila. Ayon kay Audrey, nangyayari lang ang ganitong mga strange events kapag nasa bahay siya. May espiritu nga bang naka-attach sa kanya? Ano sa tingin nyo? Crying Lady. Isang gabi matapos manood nila Jennifer ng concert sa isang open field na ginawang stage, nagpasya silang manatili muna dito dahil gusto nilang malaman kung totoo ang bali-balita sa lugar. Ayon sa narinig nila, tuwing gabi merong babaeng nakaputi ang lumilitaw dito at ito ay laging naririnig na umiiyak. Hinintay nilang makaalis lahat ng mga tao hanggang sila na lang ang matira. Plebes, acabó la función. Andan los perros ladre y ladre acá afuera porque dicen que después de las 12 se aparece una señora que no sé qué, de blanco, que cadenas. Pero nosotras ahorita vimos a los perros y empezamos a oír ruidos. Y aquí andamos grabando. Ay no, ese es un perro. Madilim at creepy sa lugar. May kakaunting ilaw na nagbibigay liwanag sa damuhan sa paligid nila. Tahimik at wala ka ding maririnig bukod sa mga aso na may tinatahulan. Pinagpapatuloy nila ang pagve-video hanggang ang hinahanap nila ay bigla na lang nagpakita sa kanila. A ver que caminemos para allá a ver si vemos algo, pero Aquí nomás porque para que nos dé chance de correr para allá. aquí está cerca el circo. Ay, me late el corazón. Y nosotros cuando vimos la mujer esa, haré cuenta que se metió para allá, mira, graba. Para allá, para aquellas ramas, para aquel montorrón, ¿cómo se llama? ¿Y salió de acá o venía de Sí, dónde? salió de ahí del monte. Mira, mira, mira. Ay, mira, mira. Ay, ay, no mames.
Ay, no. A ver, enfoca. Es que se borra. Mira, lo acerco y se borra, mira. ¿Qué es? Ay. ¡Uy! ¡Uy! ¡No mames! ¡Ay, no! ¡Ay, no chingues! ¿Dónde? Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira. Uy, está gritando. No mames. No chingues. Mira, Se perdió. es que está oscura. A ver. Mira, mira, mira. Sí, sí, sí. Entre los Pero se pierde. entre los árboles, mira. Sa likod ng mataas na talahib, biglang lumitaw ang babaeng nakasuot ng mahaba at maputing damit. Dahan-dahan itong gumalaw pa kanan at kahit malayo ang distansya nila sa puting figura, maririnig mo pa din ang nakakapangilabot na pag-iyak nito. Ay. Unusual din ang paggalaw nito dahil ito ay parang nakalutang. Dahil sa nakita nila, tinago nila ang kanilang nerbiyos sa pagtawa. Sa tingin mo, na-capture nga ba nila ang La Llorona? Ikaw na ang bahalang humusga. Run for your life. Ang babae sa video ay hinahabol ng stalker na nakasunod sa hotel niya. Si Arya ay nag-check-in sa isang hotel just to have some time alone for herself. Lumabas siya ng isang beses at pagbalik niya sa hotel, naramdaman niya na merong nakasunod sa kanya. Kaya ang ginawa niya ay nagkunwari siya na may ka-FaceTime sa phone para matakot kung sino man ang sumusunod sa kanya. Pero ang totoo, nagve-video siya. Gusto niyang i-record ang mga mangyayari para sa seguridad niya. Ang buong akala niya ay okay na. Pero bigla niyang narinig na ang taong nakasunod sa kanya ay tumatakbo na papunta sa kanya. Okay. She panicked, kaya napatakbo na din siya. Ramdam mo ang takot sa boses niya sa taong humahabol sa kanya. Sino ang stalker at bakit siya hinahabol nito? Pero kung titignan mo ang video niya, bahagya niyang naitutok ang camera sa likod niya. Dapat makikita na natin ang taong nakasunod sa kanya. However, sa video, ang humahabol sa kanya, wala. Dahil walang tao o kahit anino ang makikita sa likod niya. So, nai-imagine lang ba niya ito? Matapos nang nangyari ay umalis na si Arya sa hotel. Hindi siya nag-check out, hindi siya nagsabi sa desk. She just left the hotel without saying anything to anyone. Kahit sa staff ng hotel. Maraming nakapanood sa video niya at isa na dito ang isa sa mga staff sa hotel. So he did a little bit of investigation. Chinek niya ang mga CCTV footage sa araw na andun si Arya. Tinignan niya kung talagang may nakasunod sa kanya at ito ang kanyang nakuha. So here's video of that girl that posted, and I'm gonna let y'all know now. It gets really weird. This video confirmed na wala ngang talagang nakasunod kay Arya. Sa video, makikita mo siya tumatakbo sa hallway ng mag-isa. Walang kahit sinong nakasunod sa kanya. But as he continued to investigate, he found the elevator CCTV footage when something strange happened. Matapos na makita mo siyang tumatakbo sa hallway, sumakay siya sa elevator. Dito makikita mo ang kakaibang kilos ng dalaga. It's like she acting like she's running from something or hiding from something, but there's literally nobody else in the frame. Like she tweaking. Yeah, it is weird. And the elevator door is not even closing.
like she playing hide and seek or something. But look, this ain't even the craziest thing. Like now the elevator door is closed. Pagsakay ni Arya sa elevator, medyo kakaiba ang kilos niya. Makikita mo na may pinagtataguan siya. Patingin-tingin siya sa likod niya pero wala namang tao doon. Nagpalipat-lipat siya ng pwesto sa loob ng elevator habang tinatakpan ang mukha niya. This is when the staff point out something weird. Kasi sa tagal niyang nasa loob ng elevator, hindi sumara o hindi man lang gumalaw ang pinto ng elevator. Sabi ng staff, napaka-unusual na hindi nagsara ang elevator. Dapat kasi pagsakay mo dito, automatic na magsasara ang elevator door. Pero sa nangyari kay Arya, nanatili lang itong nakabukas ng matagal. And what's even more strange, the moment Arya stepped out of the elevator, dito palang nagsara ang pinto nito. Dagdag pa niya, isa siya sa mga staff na naglinis ng kwarto na tinuluyan ni Arya. At ito ang video ng madatna nila ang kwarto niya. It's like all stuff is just left here. It's crazy. You said what? Sa takot ni Arya, hindi na nga niya nagawang makabalik pa sa kwarto niya para kunin ang mga gamit niya bago umalis. Sa loob ng kwarto, makikita mo na magulo at nakakalat ang mga gamit niya. But there's something he found in the restroom he can't shake off. Maybe there's some truth sa nararamdaman ni Arya during her stay sa hotel. No, this shit is ridiculous. What the heck is this doing in here? Yo, hold on, y'all. Why the fuck is this in here? Hold this. Yo, y'all. This is crazy. Sa loob ng banyo, isang bagay ang nakakuha ng pansin niya. Dahil sa sahig nito, nakita niya ang tool na ginagamit ng mga intruder, most like sa case na to. Gamit ng stalker para buksan ang pinto ng kwarto mula sa labas. Dito lalong lumalim ang misteryo dahil sa natagpuan nila. Maaaring may masasamang loob ang sumusunod kay Arya. Isang bagay lang ang alam natin, na ang tool na to ay ginamit ng stalker niya before or after na makaalis ni Arya sa hotel dahil natagpuan ito sa loob mismo ng kwarto niya. This explains why she didn't bother to come back to the hotel room. Maybe she knows that something bad would happen to her when she comes back to the room. To find answers, muling binalikan ng staff ang CCTV footage ni Arya. Pero this time, pinanood niya ang mga nangyari ng mas mahaba. And while watching, he was startled with what he discovered and it left him even more disturbed with the events that followed. Alright, y'all. So I went back and was looking at the video of that girl from the other day, right? Because I'm thinking maybe somebody must be following her because I found that thing in the bathroom. Like, you know, it makes sense that somebody's probably following her. Because not just any person is going to have that tool. I mean, that tool is for getting inside of rooms. So just keep watching the screen right here, man. I saw something that just... Right there. Right there. Makikita mo si Arya na tumatakbo sa hallway at maya-maya pa isang anino ang biglang lumabas sa pader sa kanan. Mabilis ang pagdaan nito at ang mas nakakapagtaka, ang direksyon kung saan papunta ang anino ay ang lugar na pinuntahan ni Arya. This is a shocking moment for him. Walang katawan pero anino lang. Makikita mo din ang isa sa mga housekeeper sa dulo ng hallway.
Pero masyado itong malayo sa lugar kung saan lumabas ang anino at hindi din niya napansin to. Now the staff is thinking maybe there's something more. Kaya pinagpatuloy lang niya ang panonood sa video at hindi nga siya nagkamali. Another strange event happened. And y'all think that's crazy. Keep watching like right by that door right there, by that table. Keep watching right over by there. Whole time I'm thinking somebody following her. So we trying to go over the film and just keep watching. Look. My hand is shaking. Right there. What is that? What the heck? Bro, that's a rock from that table right there. Those are stones and those in bowls right there by that table. And that one of them stones just fell on the floor. Matapos na lumabas ng anino, tignan mabuti ang unang lamesa sa kanan. Bigla na lang tumilapon ang isa sa mga bato na nasa loob ng bowl. Ang bato ay parang itinapon sa sahig ng kung sinong hindi natin nakikita. In both events, walang ibang tao sa lugar na yon. All these recorded events happened consecutively. Una ang nararamdaman ni Arya na nakasunod sa kanya. Pangalawa ang tool na natagpuan ng staff sa kwarto ni Arya. Pangatlo ang paglabas ng anino. At pang-apat ang paggalaw ng bato sa bowl ng mag-isa. In the end, totoo ang nararamdaman ni Arya. From the footages na nakita ng staff ng hotel, you know there's something really hard to explain happening. This chain of events is terrifying. Is Arya really being stalked by a person or by a ghost? Or maybe both? While doing this story, hindi ko maiwasang isipin ang nangyari kay Elisa Lam. Though the tragic event that happened to her happened many years ago, pero ang na-experience ni Arya is eerily similar sa nangyari kay Elisa. Especially the elevator footage of both females na parang may kinatatakutan at may pinagtataguan. Is it somehow connected? Committed by the same perpetrator or the same paranormal entity? In the end, this mystery will remain a mystery. In the barracks. Gumagawa ng video si Anderson para ipadala sa kanyang asawa. Nagpaplano siya ng kanilang gagawin para sa paparating na Halloween. Habang abala siya sa ginagawa niya, nakarinig siya ng ingay sa likod niya. Ang hindi niya alam, meron na pala siyang ibang kasama. At least I'll be home and so we can prepare for Halloween. But yeah, there's that. Anyway, I just had to check this email real quick. I'll be home in a sec, but I love you crazy. Nakita mo ba yun? Tignang mabuti ang itaas ng door frame. May kung anong bagay ang sumilip sa kanya. Halos wala itong kulay at nagbe-blend in ito sa paligid niya. As it disappeared, gumawa ito ng subtle noise na ikinagulat ni Anderson. Ngunit nang i-check niya ang kanyang paligid, wala naman siyang nakita. Pinadala niya ang video sa asawa niya via Snapchat. Nagulat na lang siya sa sagot ng asawa niya. "What's that thing behind you?" Dito niya muling tinignan ang videong ni-record niya and what he saw really spooked him. Ang sabi niya, he has no idea what that thing is dahil nung gabi na yun, siya lang ang mag-isang naka-duty sa barracks. Possessed Lady. Isang Turkish woman ang madalas mag-post sa kanyang social media. Ang karaniwang pinapost niya ay mga events na nangyari sa buhay niya. However, may nag-iisa siyang video na nagbigay ng kaba sa mga nakapanood nito. Isang gabi, pag-uwi niya sa kanyang apartment, may napansin siyang kakaiba sa isa sa mga unit sa tapat ng apartment niya. Nakabukas lahat ng mga ilaw dito at sa loob nakita niya ang isang babaeng nakaupo sa kama na may kakaibang kilos.
She finds it strange and she's horrified. Dito na siya nagsimulang mag-record. Arkadaşlar çok garip bir olay yaşıyorum evimde. Şu karşı dairede biri sanırım yatakta oturmuş ve böyle saçma ve sallanıyor. Çok tuhaf şekilde. Çok ürkütücü. Yani ben çok ürktüm şu anda gerçekten de. Sallanıyor, duruyor, aşağıya bakıyor. Sonra tekrar sallanmaya başlıyor bak. Kadın mı erkek mi anlayamadım. Hain mi yapıyor bana? Ne yapıyor orada? Ve sanırım yani hiç hoş değil. Evet, evet ama yani ışıklar açık, yani ister istemez görüyorsun. Ben anlamadım. Bak içeride de bir tane. As you can see, the woman inside the apartment is aggressively swaying her head side to side. And strangely, she kept doing it sa buong duration ng video niya. At ayon sa nag-post, patuloy pa din ito sa repetitive movement ilan pang minuto matapos niyang ihinto ang pag-record dito. Kasalukuyan nga bang sinasaniban ng babae kaya paulit-ulit ang movements nito? Makikita mo din na nakabukas lahat ng ilaw sa unit na sa tingin ko ay gawa ng kasama ng babae sa apartment dahil sa takot niya sa nasasaksihan niya. What do you think is happening here? Is this the work of evil and is she really possessed? Whatever is going on here is truly alarming. But in the end, nasa inyo pa din ang pagpapasya. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at goosebumpstop5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi.